Ngayon, ito naman si Butiki, mga kaibigan, ang sabi, the report, yan daw report ng ICC, or more appropriately, a political propaganda against President Duterte is not only irrelevant to the Philippines, but immaterial as well to the affairs of the country's government. Mga kaibigan, immaterial at saka political daw, propaganda. Bakit? Tatakbo bang presidente dito si Bensoda? Ha? Anong political meron doon? Luma na yan laspag na yan. Politika yan. Dito lahat ng magnanakaw, sinabi yan Pag nakasuhan, politika yan Si Erap, ganyan ang sinabi. Si Bong Revilla, ganyan ang sinabi. Si Jinggoy, ganyan ang sinabi. Oh, anong politika? May politika. Sagutin mo, nagnakaw ka ba? Hindi. Nahuli ka Di ba? Tapos sasabihin, politika. Ibig mo sabihin kahit magnakaw ka, magnakaw ka na magnakaw, ikakatwiran mo lang, politika pag nahuli ka. Anong katarantaduhan nyo? Wala na yan. Bayad na yan. Ang layo naman ng politika dyan. Anong politika? Iko-connect mo yung human rights, yung crimes against humanity, sa politika. Sige nga. Bakit? Pilipino ba ito? Si Bensoda? Hindi naman Pilipino yan Ang itim nga Mga kaibigan wala raw jurisdiction over the Philippines. Sabi mo yun. Kasi nga, siyempre, hindi kayo aamin. Di ba? Ngayon, yung sinasabi nung Professor Bagares, doon magkakaalaman tayo. Pag walang nakita na ipaliwanag doon, bilang depensa doon sa mga paratang ng human rights violation, wala na. Diba? Lalong bibigat ang kaso. Magkakaroon ng tinatawag na probable cause. Bakit? Kasi makikita ron hindi gumana yung sistema rito sa Fiscal's Office, yung justice system. Makikitang bulok. Lalong magkakaroon ng pakialam. Baka hindi lang ang ICC, kundi pati ang United Nations. Mga kaibigan. Kasi makikita nila hindi gumana ang criminal justice system sa Pilipinas. Tara, makialam na tayo. Ayan. Saka dun sa Kwan, yung sinasabi nilang nag-withdraw daw sila, after the fact yun, pagkatapos na magkaroon na ng kaso. Mga kaibigan, para na rin nilang sinabi, halimbawa, membro ka ng ICC. Yung ibang bansa, kapag ka pala gustong umabuso ng isang leader ng bansa na kasapi ng ICC, ang gagawin niya, magwi-withdraw lang siya. At pwede na niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Yun ang pinalalabas nila At tapos, inaakusahan na, ito daw si Bensoda, sabi ni Butiki, mga kaibigan, Butiking Pasay, gusto lang magpasiklab dun sa kanyang mga kababayang Aprikano. Dahil malapit na raw matapos ang kanyang termino, at siya raw mukhang papasok sa politika sa Afrika. Pakialam ng Afrika sa Pilipinas. Ang layo naman nun Bakit? Bawal ba? Meron bang batas na bawal silang mag-engage sa sarili nilang bansa sa politika? Wala naman ganun Wala kang pakialam doon. Dinadivert nyo
nilalansin ninyo yung issue eh. Di ba? Diversionary tactic yan. Tacticang pusit yan. Wala yan. Ang sinasabi natin, yun ang, yun ang may katotohanan. Mas malapit sa katotohanan. Kasi nga, sa paliwanag ng profesor, ang sabi niya, dapat mapakita nila dun sa report ng Department of Justice, ng prosecution, kung paano nangyari dun sa mga kaso na yun. Ano ang investigasyon dyan? Paano ginawa dyan kung nakarating sa korte? Kasi kung hindi magiging convincing yung itinakbo ng mga kaso, kung talagang may mga kinasuhang pulis, kasi isa lang ang maipapakita nila, pwede nila ipagmalaki, di ba? Yung kaso ni Kian, ano yun? Yung bata doon sa Caloocan na pinatay nila, di ba? Minor de edad. Mga kaibigan, yun lang ang mapapakita nilang natapos ang kaso na merong mga nahatulan na pulis. Hindi naman final pa yun eh. Aakyat pa sa Korte Suprema yun eh. Mga kaibigan, di ba? Yung iba, yung marami. Ano pa yung, ano na yun? Doon pa lang, makikita na ninyo sa kaso nung Kian de los Santos, di ba? Nag-abuso polis, kaya nga nahatulan eh. Ang dami nun. Ito nga isang balita, di ba, sa lalabas bukas ito. Itong isang pulis sa Taguig ay inaresto kahapon dahil sa pangingikil ng pera mula sa isang maliit na negosyante na kanyang iniugnay sa drugs watch list. Yan ang sabi ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group. Sa report, sabi ng police, ito daw si Staff Sergeant Carlo Marsaba Season ay kanyang hinuli itong sa isang entrapment operation sa corner C6 Napindan Road sa barangay Napindan sa Taguig ito. Ganap na alas 7 ng gabi. Hinuli niya itong suspect na negosyante. Pagkatapos ay nahuli siya. Siya naman ang hinuli nung siya habang tumatanggap siya ng halagang 15,000 piso na kanyang kinikil doon sa kanyang biktima. Ang entrapment operation ay nag-ugat mula sa reklamo complainants issue that season na nagsabing the victim is included in the drugs watch list targeted for neutralization. Ano yung neutralization? Di ba papatayin ka? Pag ni-neutralize ka? Di ba? Ang sabi nitong gagong pulis na ito ay buburahin ang pangalan nung kanyang kinokotongan ng 15,000 piso. Pag nagbigay ng pera ng 15,000. Ngayon, itong director ng itong police colonel na si Tomas Frias Jr., director ng PNP IMEG, ay sabi niya, iniimbestigahan nila baka raw itong si Season na pulis marami pang ibang biktima. Pero hindi po binabanggit dito pangalan ng biktima Mga kaibigan, siguro ayaw nilang ilabas, baka manganib ang buhay nito.
Oh, ngayon nakakulong na ang damuho. Kaya ako binasa ito at binabalita natin, hindi naman mabilang yung ganyang kaso eh. Di ba? At saka ito hindi pa kasama dyan yung mga, kanina nga binabanggit natin, yung dapat pinareview ng DOJ, ng Supreme Court, nung bago pa lang upo itong administrasyon. Para na-identify nila, kasi yung listahan na sinasabi nila ano yun Hindi mo maintindihan anong pinagbasihan dun Pwede kang ilista di ba? Oh. Mga kaibigan, walang pinagmulan Walang basihan, di ba? Oh, nasan yung mga police general na pinangalanan doon? Hinuli ba? Di ba wala nangyari? Mga kaibigan? Oh, ang daming kaso niyan. Kaya natin sinasabi reviewin para malaman mo, ma-identify mo ang possibility. Pwedeng palitan yung piskal, di ba? Papalitan na ng iba yan. Kasi para malaman natin kung makasiguro tayo na itong mga kakasuhan ng drugs, ang masamang ibinungan niya, napakarami. Mga kaibigan, gumulo ang pamahalaan natin, gumulo ang rule of law. Nawala yung batas Sinira mo yung rule of law Ano ang mga epekto niyan? Mga epekto, kahit na hindi totoo, pwedeng mag-issue ng warrant of arrest ang husgado sa takot. Kasi may mga pinapatay din na judge, di ba? Siguro pagka hindi yung hindi cooperative sa kanila. O kaya alam niyo na, 'di ba? Iba't ibang kaso. O, ang sama ng ibinungan niyan, lalong nasira ang justice system natin. Yan makikita yan. Sa pamamagitan nung sinasabing report na hanggang ngayon di pa nailalabas ni Secretary Menardo Guevara. Kaya niya ilalabas yun sapagkat yun ang hinihingi. Di ba? Ng United Nations, Human Rights Council, pati itong ICC, kailangan yan. Kasi meron ngang lumabas na ibang report naman, di ba, yung binabanggit natin na may kinalaman ng mga local officials sa ginawang madugong drug war kung saan maraming pinagpapatay na hindi ka paniwalang may proseso naman di ba? May proseso Ang kailangan lang yung katulad nung sinasabi natin, kung nag-inventaryo sila sa mga piskal, nag-inventaryo rin sa mga hukom, kaugnay na mga kasong previously, bago pa umupo ang Administrasyon Duterte, ay humawak ng mga kaso. Kailangan, ang titignan mo lang doon, kung yung mga halimbawa, kinasuhan, ipinail ng halimbawa ng piskal, yung bang apat na, kung ilan yung elemento ng krimen, sa krimen, nandun, present, at saka yung procedure na sinasabi ng batas. Kasi di ba, paano ngayon, ito pa, yung mga na-dismiss na kaso. Bakit na-dismiss? Wala Hindi totoo Bakit hindi totoo? Kaya hindi naging totoo, hindi sinunod yung proseso. At wala yung elemento sa krimen. Mga kaibigan, hindi ba may isang kaso na dinesisyonan din ng Korte Suprema? Ito'y pinrame up sa kasong droga. Ilang taon din, Mabuti na lang, mabilis. Na desisyonan ng Korte Suprema yun. Nakakulong na sa Muntinlupa Mga kaibigan naisalba ng Korte Suprema.
Nung isang taon yan, mga kaibigan, gaano karami yan? Yung iba, wala nang kakayahan, di ba? Lalo na nakita naman ninyo yung mga biktima ng pagpatay. Mga nakapaay, nakatsinelas. Paano magkakaroon ng kakayahan yun? Na idepensa nila yung kanilang sarili. Magkaroon sila ng sarili nilang abogado na hindi manggagaling sa PAW, sa siopaw, Public Attorney's Office. Mga kaibigan, na walang kwenta. Isipin ninyo, yan pong sinasabi nila ngayon na baliwala yan, baliwala yan. Hindi totoo yun. Naglalakas-lakasan lang sila ng loob, mga kaibigan. Hindi totoo yung sinasabi nila. Mananagot ka dyan. Hindi ba? O pagka hindi nasunod ang proseso, ibig sabihin, defective ang justice system. Doon mapapatunayan ngayon. Totoo nga pala. Bulok ang justice system sa Pilipinas. Kaya marami dyan makukulong ng walang kasalanan. Hindi sila papayag. Dahil una, merong United Nations. Member tayo dyan eh. Kaya nakita ninyo, may isang commission ng United Nations para sa human rights. Hindi ba, mga kaibigan? Ultimo Human Rights Commission dito, tinatakot eh. Di ba? Mga kaibigan, lalabas lahat yan. At ngayon, dahil dito sa sinabi nitong si Bensoda, merong balita, siguro bukas lalabas yan, nakikialam na yung ibang international advocates ng human rights advocates. Natutulong sila sa investigasyon. Ang dami nang nagkaka-interest. Anong sasabihin yung walang kwenta yan? Hindi kayo walang pakialam. Hindi pwedeng walang pakialam. Unang-una, may United Nations pa. Hindi ba? Mga kaibigan, di ba isa naman ang opinion ng United Nations Human Rights Commission? Yung si Calamar ba yun? Calamar? Minumura rin yun eh. Yung babae. Mga kaibigan. Di ba yung findings dito, pag lumabas, doon pa lang sa sinasabing merong kapanipaniwala itong mga itong sabi ng ICC, compatible doon sa sa Human Rights Commission eh. Ang nangyari, bumagal itong ICC. Sapagkat ang sabi nila, kaya naging mabagal ang paglalabas namin ng report, ang proseso, kasi dahil sa pandemic, na hindi naasahan. Dapat pala, napaaga. Baka kung wala yung pandemic, lumabas na yung probable cause na sinasabi. Naaabangan natin within the first 3 months ng 2021. Sapagkat ang sabi ni Bensoda, first quarter. Mga kaibigan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Lahat takot na eh. Lahat napapasunod na sa gusto nila. Yung mali, ginagawa nilang tama. Yung tama, ginagawa nilang mali. Bali ba, may
may cheering squad pa eh. Yung mga troll, di ba? Tsaka yung mga cabinet member. Kung ano ang linya nung presidente, tinan mo si Roque. Ito si Roque. Ang sabi niya nung 2011, magandaan niya yung ginawa. Panayang puri kay Pinoy. Kasi si Pinoy administration nakasapi ang Pilipinas sa International Criminal Court noong 2011. Tapos ngayon, baliwala raw yan. Kabaliktaran nung sinasabi niya. Ano lang ang dapat niyong tandaan? May tandaan ninyo. Ang mga taong katulad niyan, si Roque, hindi mapagkakatiwalaan yan. Ang paninindigan niyan, nasa tiyan. Nasa tiyan niya. Mga kaibigan. Walang katapatan sa bansa yan. Walang katapatan yan sa katotohanan. At sa bansa, wala yan. Bakit? Kasi parang sunflower yan eh. Kung nasan yung araw, doon nakaharap yun eh. Ano pa? Hunyango. Kung anong kulay na kinapitan, yun na nagiging kulay niyan. Mga kaibigan, ang mga taong ganyan, pag nakita niyo yung ganyan, never na pagtitiwalaan nyo. Kaya yan, pagka yan, nagbago administrasyon, hindi na sila, wala nang kaugnayan kay digong nyo. Kinuha pa yan, mag-walk out na kayo. Talikuran na ninyo kung sino man yung susunod na administrasyon, kukuha pa dyan. Walang credibility na yan. Wala nang credibility yan. Mga kaibigan. Yung mga taong gano'n, pagtitiwalaan mo, iba sinasabi nun, ang taong walang paninindigan. Mga kaibigan, hindi mo mapagkakatiwalaan. Ibebenta ka ng buhay niyan. Minang katotohanan yan. Subukan mo yan, magbago administrasyon, iba na sasabihin yan. Di ba? Yun ang isa sa mga dapat nating inoobserbahan sa tao. Yung tao na baka paninindigan. Ang taong hindi marunong manindigan, sinungaling yan. Yan ang totoo. Mga kaibigan, ang taong sinungaling, hindi yan makapaninindigan. Kaya yung hindi marunong manindigan na tao, sinungaling yon. Ano tawag doon Eli Cuyucot Soriano, mga katulad niya? Ang taong nagkakakontra-kontra, sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Pagka pabago-bago ka sinasabi, noong 2011, iba sinabi mo. Di ba? Ang ganda ng ginawa mo, nag-member tayo sa ICC. Galing. Di ba? Ngayong umalis sa ICC, walang kwenta yung ICC. Di ba yung pabago-bago ng sinasabi? Ano nga ulit yun Bad Eli Cuyucot Soriano? Ang taong nagkakakontra-kontra, sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Ayun, mga kaibigan. Advisor ko yan Si Eli Cuyucot Soriano. Mga kaibigan, yan advisor ko. Ano masasabi mo, Brad Eli Cuyucot Soriano, fugitive leader ng ADD, MCGI. Pagka ang tao katulad ni Roque, sabi noong 2011, magaling daw at tayo'y napaanib sa ICC. At ngayon naman, wala raw kwenta yung ICC. Ano masasabi mo? Itanong nyo kay Cuyucot Soriano. Ang taong nagkakakontra-kontra, sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Ano ba
ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburle, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Nakita na ninyo. Sa bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, General Kaskolan. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig